ang natural para sa bawat pamilya Pilipino. Maging malusog, mapagmalasakit, buhay na mas... Magandang araw po sa inyong lahat. No? Ako nga po pala ulit at nagbabalik si Doc Anton Roquel sa segment nating Alagang Natural. Ang topic natin sa araw na to ay kalusugan, kalikasan kontra dengue. So, ngayong mga panahon na pabago-bago ang klima, mas sumataas kasi ang kaso ng dengue sa ating bansa. Lalo na dito sa Pilipinas. No? Kaya sa segment nating ito ngayon, pag-uusapan natin ang sakit na kundi ugnayan ng kalusugan at kalinisan ng kapaligiran, kasama rin dito kasi yung pag-iwas natin sa dengue. So, tara, simulan na natin, no? Ano nga ba ang dengue at saan ba ito nanggagaling? Unang-una po, ang dengue ay dulot ng isang dengue virus na ipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat ng lamok na Aedes aegypti. Pero magtataka kayo, ano ba itong lamok na to? Or paano mo ba malalaman yung lamok na to, no? So, unang-una mapapansin mo dyan, ito yung itim na may konting puting gihit sa katawan or paa, no, ng lamok na yan. Karaniwan na kumakagat sa umaga at hapon, pero sa mga ibang pagsusuri kasi ngayon, kahit anong oras kumakagat na sila. At ito ay nanganganak sa malinis, no, ulitin ko po, malinis na tubig, ngunit nakatiwangwang siya, no. So ito yung mga pwedeng nasa timba, nasa mga gulong, lata, bote. Kaya dapat tinitingnan natin yung kapaligiran natin kung merong mga nakaimbak na tubig dun sa mga lugar na yan. Unang-una po, at gusto ko lang sana sabihin, hindi po ito nakukuha sa pakikipag-usap, pagyakap, o pagkain, or pakipagtalik po, lalo na dun sa mga taong nagkaroon ng dengue or meron pong dengue. Lamok lamang po ang tagapagpasa nito, no? Hindi po nagagaling sa ibang tao. So, pag kinagat kayo ng taong may dengue, hindi po kayo magkakaroon. Lamok po dapat ang kakagat sa inyo. No? So, next segment natin, ano ba talaga yung nangyayari? Medyo scientific lang to, medyo malalim, pero tatry kong basagin para mas maintindihan nyo, no? Or mas maipaliwanag yung ano bang nangyayari sa katawan ng isang tao kapag nagkakaroon ng dengue. So ako po bilang isang doktor, mahalagang nauunawaan natin, no, kung ano nangyayari sa loob ng katawan kapag may dengue. So unang-una dito yung pagpasok kasi ng virus. So pag dumapo yan sa ating balat at tayo kinagat na po ng infected na lamok, no? Ulitin ko po, infected po na lamok, hindi lang basta-basta kung anong lamok. Itong dengue virus po ay papasok sa ating bloodstream at umaatake po ito ng mga cells natin. Dito din po natin makikita or magsisimula yung mga parang viral replication kung tawagin. Once na pumasok na po, no, sa ating bloodstream yung virus itself. Ayan. So, once na yung virus po isa sa loob ng katawan, mabilisan po itong nangyayari. Nagkakaroon po ng immune response. Ang isa pong iniiwasan dito or madalas na makikita ninyo sa pag nag-google kayo or ni-research ninyo yung cytokine storm po kung tinatawag natin. So, haba kasing dumadami si virus, naglalabas po yung katawan natin ng panglaban po sa pamamaga, no? Or yung mga mediators ng pamamaga or yung inflammatory mediators. At ito po yung tinatawag nating cytokines. Yan. Nagkakaroon ng tinatawag na cytokine storm na nagdudulot po, no, ng mga simptomas na nararamdaman natin. Ito yung mataas na lagnat, pananakit ng katawan, yung pagkakaroon din po ng pagsakit ng ulo at nagkakaroon ng medyo masakit sa likod ng mata, no, yung retroorbital pain kung tawagin natin. Ang susunod po na nangyayari dyan is nagkakaroon po ng parang leakage, no, dun sa ating mga capillaries, dun sa mga parang ugat-ugat ng katawan. So ito kasi ang pinakadelikadong bahagi, no, ng dengue ay ang pagtaas ng pag-exchange ng tubig sa iba't ibang kompartamento ng ating katawan. So pagtaas ng plasma at paglabas sa blood vessels. So ito yung nagre-resulta ng mga iba pang simptomas natin na pagbaba ng blood pressure, yung masyadong concentrated na po yung dugo, no? Parati po kami kumukuha ng yung blood chemistries or yung complete blood count, no? Kaya tinitingnan namin dyan. At ito po nga yung symptoms na yun, yung thrombocytopenia kung tawagin namin. So ano ba to? Ito yung bumababa ang platelets dahil unang-una, bumabagsak po kasi yung sa bone marrow, no? Hindi po siya nakakagawa masyado. Tapos nagiging inaatake na po kasi ng lahat ng ibang parte ng katawan natin yung platelets itself. Kaya nagkakaroon niya ng pagdudugo, yung pagdudugo ng gilagid, nagkakaroon ng nose bleeding, no? Yung mga pamamantal, tapos yung iba nagkakaroon pa ng mga ulceration sa loob ng tiyan. Kaya nga, ito yung mga warning signs natin. So, siguro nagtataka kayo, paano ba natin ito pwedeng kontrahin? So, last po kasi dyan yung critical phase na tinatawag natin. Mga around pangatlo hanggang pang 7 araw, nandun yan sa critical phase. Kaya ito yung mga panahon
na dapat naglalagay po kami ng mas maraming tubig, symptomatic treatment, no? Yung ginagawa natin dyan. Kapag bumaba kasi yung lagnat, hindi ibig sabihin nito na gumagaling na. Ito yung pinakadelikado parte, no? Dahil madalas na nangyayari dito, again, ulitin po namin, yung pag-leak ng plasma, yung pagbagsak po ng BP, at saka nagkakaroon na nga po ng problema sa iba't ibang mga organs natin sa loob ng katawan. Kaya, ayun. So, pag nalampasan natin yung phase na to, papasok ang recovery phase kung saan unti-unti nang bumabalik yung kalakasan ng ating katawan. Ayan. So, ano yung dapat nating gawin kung mayroon ng simptomas? Unang-una po, kung kayo po ay merong lagnat na higit 2 araw na may kasamang pananakit ng ulo or dun sa likod ng mata na masakit, kasama na rin po dyan yung pagsuka, yung mga tipong pantal-pantal na kulay pula sa likod, sa ibang bahagi ng katawan, no? Or pananakit ng katawan in general po, tayo po'y pumunta na kagad sa doktor or sa health center para po tayo magpakita or para matingnan na po or masuri na po tayo kagad. Ngayon po, pag sinabi po kasi namin na symptomatic treatment, ibig sabihin po kung ano yung simptomas, yun yung tinitreat po natin. So, kumbaga po kung may lagnat, magbibigay po tayo ng paracetamol. Pero iwasan po natin yung ibuprofen, aspirin, mefenamic acid dahil pwede kasi itong magpalala ng pagdudugo. Ayan. So, isa po natin dyan is kung may mga red flags sa relasyon, meron po tayong red flags, no? Pagdating sa dengue as well. So, ito yung mga warning signs natin or red flags, no? At emergency na. Unang-una dyan is matinding pananakit ng tiyan. Bakit po? Sabi nga po natin kanina is pwede po kasing magkaroon ng pagdurugo, no? Sa loob ng ating katawan. At isa pong lugar na madalas na nagdudugo po dyan o nagkakaroon ng mga bleeding is yung sa loob ng ating tiyan. So yung matinding pananakit ng tiyan, kasama po yan. Isa pa po dyan yung paulit-ulit na pagsusuka, no? Dahil nga po, naiirita yung tiyan, nagkakaroon ng pagdudugo dahil po ang blood or ang dugo po ay isang irritant po sa loob ng ating tiyan, pwede pong magsuka. Pagdurugo sa iba't ibang parte ng katawan o pagkakaroon po ng pasa, no? Yan ang mga bagay na yan is makikita natin. Saan po pwedeng makita? So kung may mga chikiting tayo or mga matatanda tayo na very susceptible po kasi sa ganitong dengue, mapapansin natin yan sa may gilagid, sa may dila, yung pagkakaroon po ng nosebleed, no? Pansinin po natin sa ibang parte ng katawan. Kasama na dyan yung sobrang panghihina at yung tipong parang nanlalamig, lalo na yung malamig na pagpapawis. Kasama na rin dyan. So, pag napansin natin itong mga red flags na to, dalhin kagad natin sa ospital. So, paano ba natin may iwasan ng dengue? So, totoo lang magpasalamat tayo sa ating government, sa ating DOH, no? Kasama kasi dyan is meron tayong 4S programs. So, ano ba tong 4S na to? Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. So, ang unang S dyan ay search and destroy. So, uunahin po natin. Ang breeding ground po kasi ng dengue or ng Aedes aegypti ay isang yung tipong malinis na tubig na nakatiwangwang lang. So, dapat ito, lilinisin natin yung kapaligiran natin. Hanapin natin yung mga bote, yung mga lata, mga gulong, no? Na nakaimbak lamang at itapon na natin or dispose natin ng tamang pamamaraan, no? At palitan natin yung tubig din sa mga ibang lugar natin sa Florera or sa ibang lugar bawat 2 hanggang 3 araw para malinis po parati yung tubig at natitingnan niyo baka mamaya may mga kiti-kiti na pala doon. Next dyan na pangalawang S ay self-protection. Yung mga personal protective equipment natin, ano to? Kung sa bahay medyo alam na natin or sa lugar natin is medyo marami talagang dengue or madaming lamok, gumamit na ng kulambo. Or pwede ding magpaikot ng ventilasyon gamit ng electric fan. Or buksan natin yung mga bintana para umikot po talaga. Sunod po dyan yung mga insect repellent. Ano po ba yung mga natural na insect repellent natin? Yung mga citronella, maganda po yan na gamitin. Pwede din po, sa totoo lang, yung mga katol, pero medyo mahirap po kasi sa paghihinga din po no? Yung usok na dumadating din kasama nun. Next, sunod dito yung magsuot tayo ng mga medyo mahabang damit pero komportable naman, yung breathable naman, no? Yung pangatlong S po, seek early consultation. So unang-una po is wag tayo mag-self-diagnose. Ang sabi nga po natin,
sa mga pangalawa hanggang pangalawang araw po na meron pagtaas, baba po ng lagnat, ito po yung karakteristik na lagnat po kasi ng dengue, pumunta na po tayo at magpakita na po tayo sa mga doktor para makonsulta at matingnan na po kagad. And then lastly po, support community efforts. So ito po yung mga fogging, cleanup drives. Tulungan po natin ang ating gobyerno para kahit papano malinis natin ang ating kapaligiran. Ayan. So, next po natin is yung mga madalas na tinatanong tungkol sa dengue. Flavon Pro, ang bisa ng 600mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Flavon Pro. Flavon Pro. Alam mo ba na ang flavonoids ay mabisang sangkap ng mga green leafy vegetables at kasama sa mga medicinal plants? Ito ay naglalaman ng mga benepisyo na tumutulong alagaan ang ating atay, puso at isip at nakatutulong din sa pagbawas sa mga pananakit ng katawan. Pinag-aralan ng maraming universidad at mga siyentipiko. Kaya narito ang Flavon Pro. Flavon Pro. Ang Flavon Pro ay may mga sangkap ng yerba buena, moringa, lagundi at 110% reni ng vitamin C. Ang Flavon Pro ay gawa sa mga all-natural medicinal plants at 100% gawang Pinoy. Kaya palaging tandaan, Flavon Pro. Yes, Flavon Pro. Flavon Pro, kasama ang tamang diet at exercise. Ang partner mo sa pang-araw-araw na kilos at madaling paggalaw sa umaga, tanghali at gabi. Ang Flavon Pro ay mabibili sa mga suking botika, Lazada at Shopee o kaya'y tumawag sa aming hotline 0919-000-1738. Flavon Pro. Flavon Pro. Flavon Pro. Mahalagang paalala, ang Flavon Pro ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Una natin dito is nakakahawa ba ang dengue? Unang-una po ay hindi. Lamok lamang ang tagapagpasa nito. Ulitin po natin yan. At ang dengue po, hindi po siya iniinuman ng antibiotic dahil nga po viral po ito at hindi po siya bacterial. So dapat po hindi tayo umiinom ng antibiotic kapag nagkakaroon po ng dengue. Pangalawa, pwede bang madengue ulit? Yes, oo, no? So meron tayong 4 na types or serotypes ng dengue na maaaring makahawa muli at mas maging severe pa. Kasi bakit? Meron po kasing parang threshold kasi yan, no? So dapat mag-ingat po tayo sa mga susunod or mga parang lugar na pwede tayong magkaroon pa ng dengue ulit. Alright. 3, bakit bumababa ang platelets? Okay. So, isa dito is naapektuhan kasi yung bone marrow. Ito, yung bone marrow kasi natin, yung gumagawa ng ating dugo, yung mga gumagawa ng platelet. At nasisira yung platelet dahil dun sa immune response na nangyayari. Yung tinatawag nating cytokine storm kung kanina na napag-usapan. So, pwede niyang i-search, pwede niyang pag-aralan, or pwede din kayo magtanong sa amin dito para mas malaman niyo po pa siya lalo. Ayan. Kailan delikado ang dengue? Ulitin po namin, ang critical period natin is yung 3 hanggang 7 araw. Ito po kasi yung oras na bumababa yung lagnat. At paminsan nga po, kaya sa naging critical is tinatanggal po or hindi tayo or parang tinatanggal natin yung mga symptomatic treatments or hindi na natin tinutuloy yung treatment itself. Kaya dapat ituloy-tuloy lang natin siya kahit bumaba na yung lagnat. Madalas dyan ang treatment naman is mga umabot ng 10 hanggang 14 days or 2 linggong dire-diretso. No? Ang next question natin is, kailangan ba agad ma-admit? Okay. Magandang question. Hindi lahat, pero depende sa simptomas. Sabi nga natin kanina, meron tayong mga warning signs. Ano yung mga warning signs natin? Yung pananakit ng tiyan, pagsusuka, yung pananakit ng ulo, pananakit nung dun sa may likod ng mata, pagdudugo, yan ang pinaka-red warning sign talaga na kailangan ma-admit na at makita kagad ng doktor. At syempre po, depende din po yan sa mga laboratory results na gagawin po namin kasing mga doktor. Lalo na po pag nakita na po namin kayo sa ospital. Ayan. So, next question. Ano ba ang ideal na inumin, no? Kapag mag-hydrate? Tama po, no? Hydration is key po talaga. So, unang-una po dyan ay tubig. Tubig po is ang pinakamainam natin. Susunod po dyan yung mga oral rehydration solution. Kasi po, ito yung may mga electrolytes. Doc, question, side lang. Pwede po ba yung mga energy drinks? Pwede po ba yung mga sports drinks, no? Yes, pwede. Anything po na inumin is makakatulong po sa loob ng katawan. Kaya nga po sabi namin, kung gusto mo pa sabaw, pwede din yan, no? Basta meron ka naiinom, meron kang fluids na nare-replenish sa inyong katawan. So, iwasan natin yung mga sobrang matatamis na soft drinks. Pero kung hindi po talaga kaya at wala na kayo ibang fluids na pwedeng mainom, okay na rin po yun. Kailangan lang po is maipasok natin sa katawan. Ito, next question.
Very herbal, alagang natural talaga, no? Nakakatulong po ba ang papaya extract? Okay. So, sa totoo lang po, meron na tayong mga pag-aaral na nagsasabing maaaring makatulong po sa platelets. Pero hindi po, again, ulitin po namin, kapag ang mga herbal or yung mga supplements, no, ay hindi po ito kasi pamalit at tumutulong lang po ito, kaya nga po supplement, tumutulong po ito dun sa tamang gamutan talaga. Next question. Ano ang dengue shock syndrome? Okay, medyo for doctors na talaga to or clinician, pero sa totoo lang po, ito yung matinding komplikasyon kung saan bumabagsak ng sobra, no, yung blood pressure dahil nga po dun sa plasma leakage or dun sa likido na nawawala po dun sa compartment or dun sa blood vessel itself, no. So, yun po yung definition ng shock, yung pagbagsak po kasi ng blood pressure. Ayan. So, number 9, pwede bang mamatay sa dengue? Nako, opo, no. Lalo na kung hindi naagapan at severe po yung dengue. Tandaan po natin, meron tayong 4 na serotypes, no. Haba pong tumatagal din or kung ano pan po yung tumama sa atin na dengue, pwede po kasi yun yung severity or lalo na kung mahina yung resistensya ng ating katawan. Ayan. So lastly, ano ang pinakamabisang panlaban? Unang-una po is linisin natin ang ating kapaligiran, no? Pangalawa dyan is yung maagap na konsultasyon. And then, huli po yung kalusugan natin. Paano ba natin yan mapapanatili, yung malakas sa ating kalusugan? Pwede po tayo, no, yung 4 na sinasabi natin sa ating segment is tamang hydration, tamang kain, tamang tulog, at kasama na po dyan yung tamang ehersisyo. At kung hindi po natin makuha ito, meron po tayong mga supplements. Ano yung mga supplements na yan? Yung mga vitamins ninyo, yung mga multivitamins, minerals. Kasama na dyan yung Immune Advance at saka Flavon Pro na nagtataglay po ng lagundi, moringa, vitamin C, at saka zinc. At yung katulad po ni Flavon Pro na merong yerba buena para sa mga sakit-sakit ng kasukasuhan. Ayan. So ulitin ko po, ang dengue ay hindi lamang issue ng kalusugan. Ito ay issue ng kalikasan at ng komunidad. Kung sama-sama tayong kikilos sa paglinis ng ating paligid, maiiwasan natin ang pagdami ng lamok at kaso ng dengue. Ayan, no? So ito ngayong segment natin ay kalusugan, kalikasan kontra dengue. Maraming salamat po. Ako nga po pala ulit si Doc Anton Roquel at ingatan natin ang ating pamilya laban sa dengue. Maraming salamat po. At Alagang natural para sa bawat pamilya Pilipino. Maging malusog, mapagmalasakit buhay na mas